Tahimik ang umaga sa maliit na inuupahang apartment sa may dulong ng barangay San Isidro. Hindi ito yung klaseng tahanang makikita sa magazine. May kupas na dingding, isang lumang electric fan na kumakalansing kapag malakas ang hangin, at mesa na may bakas ng lumang paso ng mainit na plato. Pero malinis, maingat, parang sinadyang ipaalala ng bawat ayos na kahit kapos, pwedeng marangal. Sa gilid ng mesa, nakapila ang dalawang maliit na inhaler at isang kahon na may nakasulat na Miko, AM/PM. Sa harap nito, nakaupo si Leandro, Ando, Sarmiento. Hawak ang baso mong tubig at tinititigan ng anak niyang nakasandal sa silya, nagkukuskus ng mata. Anak, mahinang tawag ni Ando habang inaayos ang buhok ni Miko. Bago tayo umalis ha, yung gamot. Wala naman akong hingali pa. Reklamo ni Miko na kasimangot pa rin sa antok. Hindi nating hinihintay yung hingal, sagot ni Ando. Kalmado pero may bigat ang tono. Pinipigilan natin para hindi ka mahirapan mamaya. Napabuntong hininga ang bata pero iniabot pa rin ang kamay. Sige na nga. Ngumiti si Ando, hindi yung malaking ngiti kundi yung mukhang sanay magtago ng pagod. Sinukat niya ang oras, pinapadyak ang daliri sa mesa na parang metronome. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na bag ni Miko na may patch ng cartoon astronaut. School today? Tanong ni Ando. Wala, day off mo 'di ba? Sabi mo kakain tayo. Mabilis na sagot ng bata, biglang nagliwanag ang mata. Sa yung may brick-brick sa logo. Basil and Brick. Kinurek ni Ando, parang normal lang na binabanggit ang pangalan. Oo, kakain tayo, pero hindi ngayon. Mamaya ka, pagkatapos ng mga kailangan kong gawin. Kailangan mo na namang magtrabaho, bulong ni Miko, bahagyang sumimangot. Hindi trabaho yun, sabing muli ni Ando, nangingiti pa rin. Lakads lang, titingin lang. Hindi na nagtanong si Miko, sanay na siyang may mga bagay na hindi agad sinasabi ng tatay niya. Sanay na rin siyang ang titingin lang ni Ando ay kadalasang may dalang mabibigat na isip pero hindi nito ipinapakita sa bata. Paglabas nila ng apartment, sinalubong sila ng amoy ng pandesal at usok mula sa karinderyang may lumang tarp na almusalan ni Inda. Nandun si Aling Inda, nakapulupot ang apron sa baywang, hawak ang sandok. Oh, Ando, aga nyo ngayon na. Bati nito, boses pala kaibigan. Miko, pogi, kain muna kayong luga, may itlog pa ako dito. Salamat po Tita Inda, sagot ni Ando, magalang. Pero mamaya po, may lakad lang kami. Nakangisi si Aling Inda. Lakad sa Basil and Brick, no? Nako, sosyal talaga yung treat mo sa bata. Hindi kumibo si Ando. Ngumiti lang at tinapik ang balikat ni Miko. Sa mata ng iba, isa lang siyang simpleng ama. Mukhang ordinaryong lalaki na naka-gray na polo at maong. May sapatos na maayos pero hindi bago. Ang hindi alam ni Aling Inda at halos lahat ay ang katotohanang matagal nang siniksik ni Ando sa bulsa ng katahimikan. Siya ang tahimik na may-ari ng Basil and Brick. Hindi siya yung CEO sa billboard. Hindi siya yung lalaking nakasuit at sinusundo ng driver. Ang Ando ang lalaking pumapasok sa sariling negosyo na parang customer lang para makita kung totoo pa bang tao ang una sa restaurant na itinayo niya mula sa sakit ng nakaraan. Sa isang lumang photo frame sa loob niyang apartment, makikita ang isang babae. Payat, simple ang ngiti, may hawak na sandok. Si Tess Sarmiento, nanay ni Ando. May panahon na sa kusina rin ng karinderya lumaki si Ando at doon niya unang natutunan ang dalawang bagay. Ang init ng pagkain at ang lamig ng pang-aapi. Anak, kapag may crew ka na nakikita, anong sasabihin mo? Tanong ni Ando habang naglalakad sila papunta sa terminal. Thank you po, sagot ni Miko parang recitation. At kapag may natupong wooder, okay lang po, ingat kayo, dagdag ng bata. Tumanggo si Ando. Tandaan mo yan, hindi mo alam kung anong daladala nila sa loob. Maya-maya, sakay na sila ng jeep. Sa bintana, dumadaan ang mga tindahan, mga taong nagmamadali at mga placard ng promos. Tahimik si Ando, pero sa loob ng bulsa niya, may cellphone na may 3 pangalan sa speed dial. Mga taong alam lang ang tunay niyang posisyon. Pagbaba nila malapit sa business district, hindi agad sila pumasok sa Basil and Brick. Dumaan muna sila sa isang maliit na coffee shop na hindi sikat.
Doon, may nakaupo sa sulok na babae na naka-blazer, maayos ang buhok, may laptop na bukas. Si Ate Sienna Rivas. Pagkakita kay Ando, tumayo ito agad. "Sir?" Umiling si Ando, maliit na senyas. "Huwag dito, huwag sir." Napatingin si Sienna kay Miko. Ngumiti ito. "Hi Miko." "Hello po," sagot ng bata, medyo nahihiya. Umupo sila. Nagkunwari si Sienna na normal lang ang usapan, pero ang mata niya, seryoso. "May mga message akong mula sa HR. May ilang staff complaints sa Branch 7, yung sa may Ayala side." "Branch ni Basil and Brick," sabat ni Miko, proud na proud. "Oo," sagot ni Ando, hinimas ang ulo ng bata. "Branch natin." Bahagyang napataas ang kilay ni Sienna sa salitang natin, pero hindi na siya nag-react. Sanay na siya sa ganitong doble kara. Sa labas, simpleng customer. Sa loob, may-ari. "Anong klaseng complaints?" tanong ni Ando, boses mababa pero may puwersa. "Verbal abuse," sagot ni Sienna, diretsahan. "Overtime na hindi bayad, at may mga incident report na hindi umaabot sa head office, parang may filter bago makarating." Tumahimik si Ando. Sa loob ng ilang segundo, ang tunog lang ay kutsara sa tasa at mahinang music ng cafe. Sa isip niya, bumalik ang boses ng nanay niya noon. Pagod pero pilit ngumiti. "Anak, okay lang. Huwag mo na sagutin. Hayaan mo na. Basta magtrabaho tayo." Pero hindi na siya bata at hindi na dapat hayaan mo na. "Sinong manager?" tanong ni Ando. "Vincent Calderon." "Vince," sagot ni Sienna. "Bagong lipat galing sa isang hotel group. Maganda resume pero may pattern." "Pattern?" ulit ni Ando. "Sa previous workplace, tumataas ang sales pero maraming umaalis na empleyado. Yung mga naiiwan, tahimik at sunod-sunuran. May mga rumors din na may supplier favoritism." Hindi agad nagsalita si Ando. Napatingin siya kay Miko na naglalaro ng straw sa baso. Ayaw niyang marinig ng bata ang lahat. "Kaya tayo pupunta mamaya," bulong ni Ando, halos di marinig. "Titingnan ko. Hindi tayo gagalaw hanggat walang malinaw." Tumanggo si Sienna. "Naka-standby si Hector Yuzon, pero tulad ng sabi mo dati, sir." Umiling ulit si Ando. "Ando lang." "Ando," ayos ni Sienna. "Kailangan natin ng solid. Kung walang solid, babalik na rin tayo ni Vince. Baka sabihing disgruntled employees lang." "Alam ko, gusto ko ring maramdaman kung paano siya sa harap ng customer." Sa kabilang mesa, may isang lalaki na kasimpleng polo rin, nagkakape. Hindi siya nakikisali, pero paminsan-minsan tumitingin kay Ando. Si Hector Yuzon yon, CFO pero marunong magpanggap na ordinaryong tao. Umiwas si Ando ng tingin, parang wala silang koneksyon. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Ando. "Sienna, yung unang hakbang, wag muna. Observe muna. Hindi tayo papasok na parang bagyo. Hindi yan style ko." "Opo, pero kung lumala." "Kapag lumala, doon tayo gagalaw." Lumabas sila ng kafe. Sa daan, huminto si Miko at tumingin sa tatay niya. "Pa," mahinang niyang tanong, "bakit parang malungkot ka?" Nayuko si Ando at saglit na nawala ang maskara. "Hindi ako malungkot anak, nag-iisip lang." "Tungkol sa restaurant?" usisa ni Miko. Tumanggo si Ando pero pinili niyang simple. "Tungkol sa mga taong nagtatrabaho doon. Gusto ko kasi kapag kumain tayo, masaya silang nagsaserve, hindi yung natatakot." Sumeryoso ang bata. "May nananakot po ba silang kayangan?" Hindi agad sumagot si Ando. Halip na yumuko siya at hinarap ang anak parang mahalagang aral. "Minsan," sabi niya, "may mga taong akala nila kapag may posisyon sila, pwede nilang tapakan ng iba. Pero tandaan mo anak, ang tunay na lakas, hindi nananakot, nagpoprotekta." Tumango si Miko, bagamat halatang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Pero naramdaman niya ang bigat, at iyon ang gusto ni Ando. Maramdaman, hindi lang maintindihan. Pagdating nila sa Basil and Brick, hindi pa sila pumasok. Sa labas pa lang,
kita na ang staff na nag-aayos ng tables. May babaeng mabilis kumilos, si Lara Velez, head waitress. Nakaayos ang ngiti kahit pagod ang mata. Sa pinto, si Kuya Benji Lantaka, security guard, tahimik pero nakabantay. Sa loob, sumilip si Ando at nakita ang kusina sa malayo. May lalaking matikas ang tindig, nag-aayos ng plating, si Chef Roldan Magsino. Sa gilid, may batang lalaki na nagmamadali, bitbit ang tray, si Nico Peralta, boss boy, halatang nag-iingat para hindi matapilok. Sa likod, may matandang babae na nakayuko sa hugasan, si Tata Puring Alonzo, nagilinis ng kawali na parang may hinahabol na oras. Lahat sila gumagalaw, lahat sila nagtatrabaho, at sa kabila ng ganda ng restaurant, may kakaibang lamig sa hangin, parang may hindi sinasabi ang mga mata. Hinawakan ni Ando ang kamay ni Miko. Ready ka na? Oo pa, sagot ng bata, pero mas mahina kaysa kanina. Parang nahawa na rin siya sa tensyon. Okay, bulong ni Ando. Sa loob tayo mamaya kakain. Pero ngayon, titingin muna tayo. Dahan-dahan lang. At sa sanduling iyon, habang bumubukas ang pinto ng Basil and Brick, ramdam ni Ando na hindi lang ito simpleng pagkain kasama ang anak. Ito ang simula ng mas mahabang laban. Isang laban na hindi dapat magmukhang palabas, kundi makataong pagwawasto. Isang planong tahimik pero may bigat na kayang gumulong at sumira sa maling sistema, sa tamang oras. Pagpasok ni Ando at Miko sa Basil and Brick, sinalubong sila ng malamig na hangin mula sa aircon at amoy ng bagong lutong tinapay na parang sinadya para magpaalala ng home kahit nasa gitna sila ng siyudad. Kumislap ang mga ilaw sa kisame, tahimik ang jazz sa background at ang mga mesa, maayos, malinis, parang walang puwang para sa kahit anong gulo. Pero may puwang sa mukha ng mga tao. Doon pumapasok ang totoo. Good afternoon po, sir. Bati ni Lara Velez. Mabilis ang tingin mula sa listahan ng reservations papunta sa mga mata ni Ando. Table for 2 po. 2, sagot ni Ando, simple. Hinawakan niya ang balikat ni Miko at marahang pinasulong. Sa tahimik lang sana. Opo, sagot ni Lara. Ngumiti, pero ang ngiting iyon parang hiniram lang sandali. Dito po sa may corner. Habang naglalakad sila papunta sa mesa, napansin ni Ando kung paano gumagalaw ang staff. Mabilis, maingat, pero parang may alambre sa dibdib. Si Nico Peralta, bitbit ang tubig, nakayuko ang ulo at halos hindi humihinga habang dumadaan sa pagitan ng mga mesa. Si Kuya Benji Lantaka nasa pinto, nakatingin sa loob hindi lang bilang security, kundi parang bantay na hindi makapagbantay sa totoong panganib. Pa, bulong ni Miko abang umuupo. Ang daming tao, pero parang walang masaya. Saglit na napatingin si Ando sa bata. Napansin mo rin? Tumango si Miko, nilalaro ang kutsara. Parang natatakot sila. Hindi agad sumagot si Ando. Hindi niya gustong palakihin ang takot sa bata, pero ayaw din niyang ipikit ang mata nito sa realidad. Minsan, bulong ni Ando, may dahilan ng katahimikan. Lumapit si Lara, dala ang menu. Ito po, specials natin ngayon yung grilled chicken with herb sauce at yung creamy sopas, cream soup. Sandali siyang natigil, parang napagod sa sarili niyang dulas. Sorry po. Okay lang, sagot ni Ando. Anong recommended mo? Nagulat si Lara. Hindi dahil tanong iyon, kundi dahil may taong nagtanong na tila talagang interesado sa kanya, hindi lang sa pagkain. Yung grilled chicken po, yun po yung consistent. Consistent? Ulit ni Ando. Mahahinon. Napakurap si Lara. Opo, hindi po nagbabago yung quality. Sa iba po kasi, minsan po, iba na. Bago pa siya makapagsalita ng mas malinaw, may boses na pumutol mula sa kabilang dulo ng dining area. Lara! Sigaw ng lalaki. Ilang beses ko bang sinabi, huwag kang nakikipagdaldalan sa customers. Service, hindi chika. Lumingon si Ando. Doon niya unang nakita ng buo si Vince Calderon. Matangkad, malinis tingnan, suot ang manager blazer na parang medalya. Pero ang mata, matulis.
Parang may laging hinahanap na mali. Napayuko si Lara, mabilis na tumango. Sorry po, Sir Vince. Pag-alis ni Lara, saglit na nanatili ang bigat. Si Ondo, kahit nakaupo, ramdam ang pagbabago sa hangin. Parang humigpit ang aircon, hindi dahil lumamig, kundi dahil may kinapitan na takot ang paligid. Pa, bulong ni Miko. Siya pa yung nananakot? Huwag mo na, sagot ni Ondo. Pinisilang kamay ng anak. Kain muna tayo. Pero nakikinig ako. Habang pinipili nila ang order, dumaan si Nico, may dalang tray ng drinks. Pawis ang noo kahit malamig ang paligid. Nang mapadaan sa mesa ni na Ondo, napatingin siya sandali kay Miko at mabilis na nangumiti. Ngiting pilit pero totoo. Kuya, biglang sabi ni Miko, walang preno ang pagiging bata. Okay ka lang? Napatigil si Nico, parang natamaan. Oo little sir, sagot niya, pero agad niyang kinagit ang labi. Ay, sir. Anak, mahinang saway ni Ondo, pero hindi galit. Okay lang po, sagot ni Nico. Halatang natatakot na may makakita na tumigil siya. Enjoy po kayo. Pag-alis ni Nico, may dumating na couple sa kabilang mesa. Sina Ramon at Tilly Quinto, ang mga regular na customer na binanggit ni Ondo sa isip, kahit hindi pa niya kilala. Masayang-masaya ang dalawa, pero nang maupo, napansin ni Ondo na hindi sila kasing ingay ng ibang customers. Parang may respeto sa lugar. Dito tayo lagi, sabi ni Tilly kay Ramon. Pero ngayon, parang iba yung aura. Shh, bulong ni Ramon, pero narinig pa rin ni Ondo. Baka may bago na namang manager. Kapag ganyan, nag-iiba talaga. Hindi nakisali si Ondo, pero tumatak sa isip niya ang bago na namang manager. Ibig sabihin, hindi ito unang beses. May pattern. At kung may pattern, may sistemong pinayayagan. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Lara para kunin ang order. Grilled chicken, sabi ni Ondo. At soup para sa bata, yung mild lang. Opo, sagot ni Lara, mabilis magsulat. May asthma po ba si... Sir? Naningit ang mata ni Ondo. Hindi dahil nagtanong siya, kundi dahil alam niya ang implication na napansin ng staff ang kondisyon ng anak niya at nag-a-adjust sila. Meron, sagot ni Ondo, kaya mild lang. Tumanggo si Lara, parang may gustong sabihin pero pigil. Okay po. Pag-alis ni Lara, napansin si Vince na lumalapit sa isang mesa kung saan may nagreklamo tungkol sa pag-aantala ng order. Normal naman sa restaurant, pero ang paraan ni Vince, hindi normal. Huwag kayong mag-alala. Baka kasi mabagal ang staff ko, pero aayusin ko yan. Hindi ko hinahayaan ng incompetence dito. Napakurap si Ondo. Incompetence. Sa harap ng customer, ibinabagsak niya sa staff ang sisi. Kapag may dignidad ang tao, hindi niya gagamitin ang sariling empleyado bilang shield. Dumating ang pagkain. Maayos ang plating tulad ng dati. Kumain ni Miko ng soup. Masaya, kahit tahimik. Si Ondo naman habang nungunguya, tinitignan ang galaw ng staff, parang nagbabasa ng libro na walang salita. Maya-maya, narinig niya mula sa gilid ng kusina ang boses ni Chef Roldan Magsino. Hindi sigaw, pero firm. Chef, hindi pwede ang chicken supplier na yan. Iba ang lasa, iba ang texture. Kapag nagreklamo ang customer, Chef, puntol ni Vince, malamig ang tono. Business ito, hindi heart show. Kung gusto mo ng perfect, magbayad ka lang sarili mong ingredients. Hindi ito tungkol sa perfect, sagot ni Chef Roldan. Mas mababa ang boses pero may pagkapit sa prinsipyo. Tungkol to sa standard na pinangako natin. Standard? Tumawa si Vince, maikli. Standard ko, profit. Kung hindi ka makasunod, maraming chef dyan na naghahanap ng trabaho. Saglit na tumahimik ang kusina. Narinig niya ang kaluskos ng stainless, parang biglang bumigat ang mga kutsilyo. At sa pagitan ng ingay, parang may natapakan ng dangal. Si Miko, kumakain pa rin, pero napansin ang biglang katahimikan. Pa, bakit ganun siya? Anak, sagot ni Ondo, sinubukang kalmado. May mga taong akala nila kapag mataas sila, pwede silang magsalita ng masakit, pero hindi ibig sabihin tama sila. Pwede mo ba siyang pagsabihan? Tanong ni Miko,
inosente. Napatingin si Ondo sa anak. Pwede, pero hindi laging sapat ang salita. Minsan, kailangan mo ng ebidensya. Kailangan mo ng paraan. Sa loob ng isip ni Ando, bumalik ang sinabi niya kay Sienna. Hindi siya papasok na parang bagyo. Pero habang nakikita niya ang takot sa mata ni Lara, ang pagod sa balikat ni Nico, ang pigil na galit ni Chef Roldan, nararamdaman niyang may bagyong paparating. At kung hindi niya ito gagalaw, may mga tao ang mababasag. Pagkatapos nilang kumain, tumayo si Ando at nagpunta sa restroom kasama si Miko. Sa hallway, nadaanan nila ang staff area na bahagyang bukas ang pinto. Doon, narinig nila si Tata Puring. "Anak," sabi ng matanda, kausap si Nico. Nanginginig ang boses. "Pasensya ka na ha, ang bagal ko na. Masakit na talaga likod ko." "Hindi po kayo mabagal, tata," sagot ni Nico, halatang pilit ang lakas. "Sadyang pinapadami lang nila trabaho. 3 na lang tayo dito. Dati 5. Bakit naman?" tanong ni Tata Puring, halos bulong. Natahimik si Nico. "Ayaw ko pong magsalita, baka marinig." Sa kabilang gilid, parang sinadyang marinig ng kapalaran, dumaan si Vince. Bumukas ang pinto ng mas malakas kesa dapat at tumigil ang lahat. "Nico," malamig niyang tawag. "Bakit ka nakatayo dyan? Hindi kita binabayaran para magdrama." "Sir, tumutulong lang po ako kay tata." "Tumahimik ka," putol ni Vince. "Kung hindi kaya ni tata ang trabaho, palitan natin. Hindi charity ang Basil and Brick." Nakita ni Ando kung paano napapikit si Tata Puring. Parang may tinamaan sa dibdib. Hindi niya pinigilan ng luha pero pinigilan niya ang tunog. Ang klase ng iyak na tahimik pero nakakabasag ng loob. Doon, sa hallway na iyon, sumikip ang panga ni Ando. Hindi siya gumalaw, hindi siya sumigaw. Pero sa loob niya, may lumang sugat na muling bumukas. Sugat ng karinderyan minamaliit ang nanay niya noon. Pagbalik sa mesa, tumawag sa cellphone si Ando, pero nakatalikod, hindi halata. Isang mabilis na text lang, maikli, diretsahan. "Sienna, observe done. Pattern confirmed. Prep HR and compliance. Hector, start tracing supplier variants and overtime logs. No move yet." Pagkatapos, bumalik siya kay Miko, ngumuti at kunwaring normal ulit. "Pa," sabi ni Miko, mas seryoso na ngayon. "Hindi ko gusto dito." "Alam ko," sagot ni Ando. Hinalpos ang ulo ng anak. "Pero hindi dahil pangit ang pagkain, dahil pangit ang trato." "Pwede ba tayong umalis?" tanong ni Miko. "Oo, uuwi tayo. Pero tandaan mo to anak ha. Minsan, kapag umaalis ka, hindi ibig sabihin talo ka. Minsan umaalis ka para bumalik kang mas handa." Lumabas sila ng restaurant na hindi nag-iingay. Sa likod nila, patuloy ang galaw ng Basil and Brick. Parang walang nangyari. Pero sa dibdib ni Ando, may nagsisimula ng umikot. Isang planong hindi pwedeng bumigat sa emosyon lang. Kailangan nitong sumandal sa katotohanan, sa records, sa saksi, sa sistemang maglalantad, sa sistemang bulok. At habang naglalakad sila sa sidewalk, hawak ni Ando ang kamay ni Miko ng mas mahigpit. Hindi dahil takot sa tao, kundi dahil ayaw niyang matuto ang anak na ang pang-aapi ay normal. Sa mga susunod na araw, alam ni Ando, mas lalalim ang pagsubok. Hindi ito gulo sa title, hindi ito pagsabog. Ito ang tahimik na pag-ipon ng bigat. Ang klase ng bigat na kapag dumating ang tamang oras, hindi lang itlog ang babagsak, kundi buong kasinungalingan ng isang mayabang na manager. Sa mga sumusunod na linggo matapos ang unang pagbisita nila, hindi na bumalik si Ando sa Basil and Brick kasama si Miko. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ayaw niyang masaktan ng bata sa bawat sigaw at bawat matang natutong umiwas. Sa halip, si Ando ang bumabalik mag-isa. Paiba-iba ang oras, paiba-iba ang araw.
Minsan lunch rush para makita kung paano sumalubong ang staff sa mga late customers. Minsan pumapasok siya at umuupo sa pinakaordinaryong mesa. Hawak ang menu na parang unang beses lang siyang naroon. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagmamadali. Pero nakikita niya ang lumalalim na pattern. At mas masakit, nararamdaman niyang lumalalim din ang takot. Isang gabi, tumunog ang phone ni Ando habang naglalabas siya sa apartment. Si Miko, nasa lahig, naguguhit ng rocket. Sa screen, lumitaw ang pangalan ni Attorney Siena. "Hello?" Sagot ni Ando. Mahina ang boses, ayaw iparinig sa bata. Sabi ni Siena, mabilis at controlled. May 2 incident reports na tinapalan at may staff na gustong magsalita pero natatakot. Si Lara. Napatigil si Ando sa pagkusot ng damit. "Bakit ngayon lang?" "Hinintay ka," sagot ni Siena. Sabi niya, may bagong policy si Vince. Lahat ng overtime, voluntary. Kapag hindi pumirma, bawas oras kinabukasan. Sumikip ang dibdib ni Ando. Ibig sabihin, pinipiga niya. "Oo," sagot ni Siena. "At yung supplier na sinasabi ni Chef Roldan, dumadami na. May resibo kami pero kulang pa tayo ng direct connection." Tahimik si Ando. Tumingin siya kay Miko. Nakangiti habang pinapakulayan ng racket. Hindi niya gustong madamay ang bata, pero alam niyang hindi rin niya kayang itago ang mundo sa anak. Hindi habang lumalaki ito. "May pasok ba si Miko bukas?" tanong ni Siena. "Wala," sagot ni Ando. "Bakit?" "May birthday group booking bukas sa Branch 7. Sabi lang staff, si Vince mismo ang mag-handle. Madalas doon siya naglalabas ng yabang kasi maraming tao." Napapikit si Ando. Parang narinig niya ulit ang sarili niyang sinabi kay Miko. Umaalis para bumalik na handa. Pero ang tanong, handa na ba siya? O handa na ba ang pagkakataon? "Kakain kami bukas," sabi ni Ando, dahan-dahan. Pero hindi para mag-iskandalo, para makita. "Kopya," sagot ni Siena. Naka-standby si Hector. Pero walang move unless ikaw ang magsabi. Pagbaba ng tawag, umupo si Ando sa tabi ni Miko. "Anak," sabi niya, maingat. "Naalala mo yung basil and brick?" Lumaki ang mata ng bata. "Kakain tayo?" "Kakain tayo," sagot ni Ando. "Pero may isang bagay akong gusto mong gawin." "Ano yon?" tanong ni Miko, excited. "Kapag may nakita kang crew na pagod o natatakot, anong gagawin mo?" "Magti-thank you po," sagot ni Miko, agad. "At kung may sumigaw?" tanong ni Ando. Natahimik ang bata. "Eh di, hindi ko po gagayahin." Tumanggo si Ando. "Tama. At kapag may mali nang nakikita mo, hindi mo kailangan sumigaw para tumulong. Minsan sapat na yung maging mabait." Kinabukasan, dumating sila sa Branch 7 na mas maaga sa dinner rush. Sa labas pa lang, kita na ang malaking banner para sa isang birthday celebration. May balloons na gold at black. May tarpaulin na Happy Birthday Maris. Sa loob, mas maingay kaysa dati. Pero mas halata rin ang tensyon. "Good evening po," bati ni Lara. Pero pagtingin kay Ando, may bahagyang kilala na mata. Hindi dahil alam niya kung sino siya, kundi dahil natandaan niya yung tahimik na lalaking nagtanong ng, "Recommended mo?" "Table for 2, sabi ni Ando. "Kung pwede, malapit sa side. Ayokong maingay masyado para sa bata." "Opo," sagot ni Lara, mabilis. "Dito po." Habang naglalakad sila papunta sa mesa, dumaan si Nico na may dalang tray ng plates. Mas payat ang mukha niya ngayon, mas madilim ang ilalim ng mata. Pero pinilit pa rin niyang ngumiti kay Miko. "Kuya Nico," bati ni Miko, masaya. Saglit na natigilan si Nico. Parang gusto niyang matuwa pero natatakot. "Hello little sir," bulong niya. Saka mabilis umalis. Sa kabilang mesa, nandun sina Ramon at Tilly Quinto ulit. Nagulat pa si Ando na naroon sila. Nang magtagpo ang tinig ni Ramon at Ando, tumanggo ang lalaki, parang pagbabati sa kapwa regular. "Lagi kayo dito?" tanong ni Tilly kay Ramon, mahina pero malinaw.
Hindi na nga dapat. Pero gusto kong makita kung totoo yung naririnig ko. Anong naririnig mo? Tanong ni Tilly. May bagong manager na mapanlait. Sabi ng kaibigan ko, pinahiya raw yung crew sa harap ng customers. Nagpatuloy ang dinner service. Nag-order si Ando ng grilled chicken ulit. At soup para kay Miko. Pero habang hinihintay nila, nakita niya ang pailan lang na eksena sa birthday group. Si Maris de la Cruz, nakasuot ng eleganteng dress. Nakangiti pero halatang may control sa party. Kasama niya ang barkada. Masaya, tumatawa, nagvi-video. Sir Vince? Tawag ni Maris. Parang VIP. We need more drinks ha? And faster service please. My guests are hungry. Lumapit si Vince, nakangiting malaki. Ibang-iba kung paano siya sa staff. Of course ma'am, anything for you. I'll personally make sure everything is perfect. Sa likod ni Vince, nakita ni Ando sina Lara at Nico na parang mga anino. Sumusunod, umiiling kapag may mali, pilit na nagpapalitan ang tingin na parang nagsasabing, ingat! Makalipas ang ilang minuto, may nangyaring maliit na aberya. Natapilok si Nico habang nagmamadaling maghatid ng tray ng drinks papunta sa birthday group. Hindi bumagsak ang tray, pero may isang baso ang natalsik at bahagyang tumapon sa edge ng table. OMG! Sigaw ng isa sa mga bisita. May dress! Mabilis na lumapit si Lara. May dalang tissue at towel. Ma'am, sorry po. Punasan po natin agad. Pero si Vince ang naunang sumugod at sa halip na ayusin, sinimulan niya ang panghihiya. Nico! Sigaw ni Vince, malakas. Sapat para marinig ng halos lahat ng nasa dining floor. Anong klaseng katangahan yan? Ilang beses ko nang sinabi huwag kang tatakbo. Sir, sorry po. Nanginginig na sagot ni Nico. Hawak ang tray na parang bibigay ang kamay. Sorry? Tumawa si Vince, walang saya. Ang sorry mo hindi makakabili ng bagong damit ni ma'am. Kung tanga ka, huwag ka dito. Lumabas ka. Parang huminto ang musika sa tenga ni Ando. Nakita niya ang mukha ni Nico. Pula, nanginginig, nahihiya. Nakita niya ang pagkurap ni Lara. Pinipigilan ang luha, pinipigilan ang sagot. Nakita niya si Tata Puring sa malayo, nakasilip mula sa staff area. Parang nanay na hindi matulungan ang anak. At doon, lumingon si Miko kay Ando. Kita sa mata ng bata ang gulat at takot. Pa! Bulong ni Miko, halos hindi lumalabas ang boses. Bakit sinisigawan niya si Kuya Nico? Hindi sumagot agad si Ando. Tumayo siya, dahan-dahan, parang hindi niya ayaw magmukhang eksena. Pero bago siya makalapit, si Lara ang nagsalita, pilit ang tapang. Sir Vince, sabi ni Lara, mahina pero firm. Aksidente lang po, nasa gitna po tayo ng rush. Ako na lang po ang... Tumahimik ka! Singhal ni Vince mas malakas pa. Waitress ka lang, huwag kang magmarunom. Kung gusto mong maging manager, mag-aral ka muna. Nanigas si Lara, parang sinampal ng salita. Sa paligid may mga customers na nagkatinginan, may nagbulungan, pero karamihan nakatumo, ayaw madamay. Doon, napuno si Ando. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Ang ginawa niya, lumapit ng sakto lang ang lakas. Isang ama na tumatayo hindi dahil may kapangyarihan, kundi dahil may nasasaktang tao sa harap ng anak niya. Boss, tawag ni Ando kay Vince. Kalmado ang tono pero matalim ang bawat pantig. Kung may problema ka sa staff mo, sa loob mo ayusin, hindi sa harap ng tao. Lumingon si Vince, nagulat. Hindi siya sanay na may sumasagot. Sino ka? Customer ka lang. Umupo ka. Customer din yang crew mo, sir. Customer sila ng respeto. Natawa si Vince, mapanlait. Respect? E di sana di sila tanga. Sa sandaling yun, naramdaman ni Ando ang kamay ni Miko na humawak sa kanyang braso. Mahigpit, nanginginig. Pa, bulong ni Miko. Umalis na tayo.
At doon sumabog ang matagal na kinikimkim ni Ando. Hindi galit na pangbubugbog, hindi karahasan na magpapahamak, kundi isang kilos na malinaw ang mensahe. Isang kilos na hindi niya ipinagmamalaki, pero hindi niya rin pinagsisisihan dahil iyon ang taming paraan para maputon ang yabang sa harap ng lahat. Sa mesa nila, may ulam na may itlog, isang side dish na hindi pa nababawasan. Kinuha ni Ando ang itlog, hindi mabilis, hindi theatrical, parang isang desisyong matagal nang pinipigil. Kung gusto mo ng tanga, tumingin ka sa salamin. At bago pa makasagot si Vince, ibinagsak ni Ando ang itlog sa ulo nito. Pumutok, kumalat ang pula at puti sa buhok at noo ng manager. Napatili ang ibang customer, may nagsigaw. Si Maris nalalaki ang mata, tumayo. Si Ramon at Tilly parehong napatayo rin sa gulat. Si Nico parang naubusan ng hininga. Si Lara napakapitan sa towel, hindi alam kung iiyak o tatawa sa gulat. "Ano to?" sigaw ni Vince, nanginginig na galit, kumakapit sa ulo niya. "Paalisin yan! Benji, security!" Mabilis na lumapit si Kuya Benji Lantaka, pero hindi siya sumugod na parang manghuhuli. Tiningnan niya muna si Ando, parang nagbabasa kung delikado ba ito o hindi. Sir, kalma po tayo." "Kalma?" sigaw ni Vince. "Demanda to, assault to." "Pa!" iyak ni Miko, humihigpit na ang kapit sa braso ni Ando. Doon bumalik ang kontrol ni Ando. Yumuko siya sa anak, hinaplos ang ulo niya. "Okay lang anak, uuwi na tayo." Tumingin siya kay Lara at Nico. Saglit lang, pero sapat para ipaalam ang isang bagay. Hindi siya nagsalita ng mahaba. Isang pangungusap lang, halos bulong, pero narinig ni Lara dahil malapit siya. "Bukas," sabi ni Ando, "may magbabago." Pagkatapos, hinila niya ang kamay ni Miko at lumabas sila ng restaurant nang hindi na lumilingon. Sa likod nila, nagkakagulo ang mga tao. Si Vince sumisigaw pa rin. Si Maris nagrereklamo. Ang staff parang natutula. Pero sa parking lot, sa sandaling sumara ang pinto ng sasakyan ni Ando, tumawag siya agad kay Attorney Sienna. Isang tawag lang, isang malinaw na utos. "Sienna," sabi niya, malamig ang boses pero steady. "Activate to audit. Tonight. Lahat. HR, compliance, supplier logs, overtime. Ayokong bukas may makalusot." "Copy," sagot ni Sienna, hindi nagulat. Parang matagal na rin niyang hinihintay. "I'll mobilize." Si Hector naka-standby. Pagbaba ng tawag, napatingin si Ando kay Miko sa passenger seat. Namumula ang mata ng bata. "Pa?" mahina nitong sabi. "Masama ba yung ginawa mo?" Huminga ng malalim si Ando. Hindi siya magmamalinis. Ayaw niyang turuan ng anak ng kasinungalingan. "Hindi siya tama," sagot niya. "Totoo. Hindi ako proud pero, anak, may mga pagkakataon na kailangan mong tumayo para sa tao. Ang mali, yung pang-aapi niya. Ang gagawin natin ngayon, aayusin natin to sa tama." "Anong tama?" tanong ni Miko. Ngumiti si Ando, pagod pero determinado. "Tama na hindi lang itlog ang babagsak. Tama na sistema ang magbabago." At sa gabing iyon, habang naglalakbay sila pauwi, hindi na bumalik si Ando sa eksena sa loob. Hindi na niya pinatagal ang gulo. Hindi na niya hinayaan ng emosyon ang magpatakbo. Dahil mula sa sandaling nangyari ang itlog sa ulo, nagsimula na ang susunod na yugto. Ang yugto ng pag-angat, paglilinis, at pagbawi ng dignidad ng mga taong matagal nang pinatahimik. Kinabukasan, kumalat sa Branch 7 ang amoy ng disinfectant at kaba, hindi dahil may nasirang pagkain, kundi dahil may nangyaring hindi na kayang tabunan ng musika, ilaw at peking ngiti. Sa staff entrance pa lang, nag-uuna na ang mga bulong. Hindi na ito simpleng chismis na may manager na masungit. May pangalan na, may eksena, at may video pa raw sa isang cellphone. Sa loob ng kusina, si Chef Roldan Magsino ay tahimik na nag-aayos ng prep
pero hindi mapakali ang kamay. Si Nico Peralta nakatayo sa gilid, paulit-ulit na pinupunasan ng tray kahit wala namang dumi. Si Tata Puring Alonzo nakaupo muna bago maghugas, hawak ang baywang, napapapikit. Sa labas, si Lara Velez ay pilit na kumakapit sa normal. Nagche-check ng reservations, nag-aayos ng seating plan, pero ang mata niya kulang sa tulog. Lara, bulong ni Nico habang walang nakatingin. Totoo ba yun? Yung lalaki kahapon. Wala kang sasabihin. Mabilis na sagot ni Lara, halos pabulong din. Wala, lalo na dito. Pero sinabi niya 'di ba? Bukas may magbabago. Napatingin si Lara sa pintuan ng manager's office, nakakandado. Sa loob, nanroon si Vince Calderon. Mula nung dumating siya, hindi na lumabas. Pero dinig sa hallway ang sigaw niyang may kausap sa phone. Demanda to, ipapahuli ko yun. Wala akong pakialam kung sino siya. Huwag niyo akong babarahin. Sigaw Vince, paos, galit na galit. Si Lara ay huminga ng hangin, pilit na pinapakalma ang sarili. Nico, hindi tayo basta-basta magtitiwala. Pero napatingin siya sa paligid. Hindi ko ring maalis sa isip na iba yung tingin niya. Parang may alam siya. Bago pa makasagot si Nico, may pumasok na hindi pamilyar na tao sa staff area. 3 lalaki at 2 babae, naka-ID na may logo ng Basil and Brick Corporate. Sa likod nila, isang pamilyar na figura na simple lang ang suot pero halatang may otoridad sa kilos, si Hector Yuzon. At kasunod nila, si Attorney Sienna Rivas, naka-blazer, hawak ang folder na parang may laman na kabigatan. Good morning. Kalmado ang boses ni Sienna pero walang ngiti. We're conducting an internal audit and compliance check, effective immediately. Parang bumagsak ang lahat ng tunog. Si Chef Roldan napatingin, bahagyang nalaki ang mata. Si Lara ay napahawak sa clipboard, nanlalamig ang palad. Ma'am, audit po, tanong ni Chef Roldan, maingat. Sagot ni Hector, maikli, parang hindi sanay magtagalog sa emosyon. We're here for records, inventory, scheduling, incident reports, everything. Nasaan si Vince? Tanong ni Sienna, diretso. Wala agad sumagot, parang takot banggitin ang pangalan. Sa dulo, si Kuya Benji Lantaka ang sumagot, lumapit mula sa door. Nasa office po ma'am, nakalock po simula kanina. Tumanggo si Sienna. Okay, please ask him to join us in the dining area in 15 minutes. This is not a request. This is a directive from corporate. Sumimangot si Kuya Benji, pero tumanggo rin. Opo. Pagkalipas ng 15 minuto, inihanda ang dining floor na parang may meeting. Pinaupo ang staff sa isang side, naka-line up, habang ang audit team ay nagkalat ng mga papel at laptop sa isang long table. Ang mga customer na dumating ng maaga ay in-inform na temporarily close ang branch for system check. May ilan na umalis, may ilan na naghintay sa labas. Sa gitna ng kabigatan, biglang bumukas ang main door. Pumasok si Ando, kasama si Miko, at sa tabi nila si Ramon at Tilly Quinto na parang nagdesisyong bumalik bilang saksi. Hindi ito grand entrance, walang kamera, walang entourage, pero may bigat ang presensya ni Ando, lalo na sa mga staff na nakakita sa kanya kagabi. Napatingin si Lara, tumayo siya ng hindi namamalayan. Si Nico, napasandal sa upuan, parang napahinga. Pa, bulong ni Miko, mahigpit ang hawak ni Ando. Okay lang, sagot ni Ando, mahinahon. Titingin lang tayo at makikinig. Sa kabilang dulo, dumating si Vince. Mugto ang mata sa puyat at galit, pero pilit na matikas. Suot pa rin ang blazer niya, parang proteksyon. Pagkakita kay Ando, parang sumikip ang mukha ni Vince. Ikaw! Sigaw ni Vince, hindi na nakapagpigil. Ikaw yung nang-assault sa akin, arestuhin to, Benji! Ngunit hindi gumalaw si Kuya Benji. Tumingin lang siya kay Sienna, naghihintay ng utos. Mr. Calderon, kalmado ang boses ni Sienna, pero pamatay ang lamig. Sit down. Ma'am, this is not the time. This is exactly the time. Sit down. Naupo si Vince, nanginginig ang tuhod, hindi dahil takot sa babae, kundi dahil hindi niya alam kung anong klaseng audit ang biglang bumagsak. Lumapit si Hector at ipinakita ang isang folder.
We pulled your scheduling logs. Nanlaki ang mata ni Vince. Those are confidential. They are company property. Sagot ni Hector, walang emosyon, and they don't match the biometric entries. Nagkatinginan ang staff. Si Lara napapikit, si Nico napalunok, si Tata Puring ay napahawak sa dibdib. Si Yena ay tumayo sa harap, parang hukom pero hindi mapagmalabis. Before we proceed, sabi niya, we will hear statements, voluntary but protected. Anyone who speaks will not be penalized. If anyone retaliates, corporate will take action. Halos walang gumalaw. Ang unang tumayo ay si Chef Roldan. Malalim ang hinga pero matatag ang boses. Ma'am, may mga pagkakataon po na pinipilit kaming gumamit ng mas murang ingredients kahit hindi pasado sa standard. Kapag tumanggi ako, binabantaan akong papalitan. Napatingin si Vince, parang susugod. Lies! Mr. Calderon, babala ni Sienna. One more outburst and you will be removed. Tumahimik si Vince pero nanginginig sa galit. Tumayo si Nico, dahan-dahan, parang batang unang pagkakataon lalaban. Ma'am, yung overtime po, pinapapapirma po kami ng voluntary. Pero kapag hindi pumirma, binabawasan po yung schedule ko. At minsan po, pinapapasok kami kahit off the clock. Do you have proof? Tanong ni Hector. Nanginginig si Nico pero tumanggo. May screenshots po ako ng messages at yung ibang staff group chat. Si Tata Puring ay tumayo rin, halatang hirap pero pinilit. Ma'am, ako po matanda na pero hindi po ako tamad. Pinadadami po nila trabaho. Dati 5 kami sa dishwashing, ngayon 3 na. Tapos kapag hindi natapos, ako po ang sisigawan. Napatungo ang ulo ng matanda. Hindi ko na po kaya minsan, pero ayokong mawala ng trabaho. Sa bawat salitang lumalabas, parang may nababawasan na bigat sa dibdib ng staff, pero may dumadagdag na bigat sa mukha ni Vince. Doon pa lang, ramdam na ni Ando na sapat na ang mga salita, pero kailangan ng formal at kailangan ng malinaw na dulo. Lumapit si Sienna kay Ando, bahagyang yumuko na parang isang signal. Tumayo si Ando, dahan-dahan at humarap sa lahat. Hindi siya nagsalita agad. Tiningnan niya muna ang mga muka. Si Lara na pagod, si Nico na nanginginig pa, si Chef Roldan na matigas ang tindig, si Tata Puring na pinipigilan ang luha. Tinignan niya si Miko, hawak ang maliit na kamay niya. Seryoso ang mata ng bata. Pagkatapos, tumingin siya kay Vince. Mr. Calderon, sabi ni Ando, kalmado. Naalala mo ako? Of course, singhal ni Vince. Ikaw yung bastos na nanakit sa akin. Tumanggo si Ando, inaako ang bahagi niya. Hindi tama ang ginawa ko kagabi at haharap ako sa consequences kung kailangan. Pero ang mas malaki, ang mas mali ay yung ginagawa mo sa kanila araw-araw. Natawa si Vince, mapanlait. And who are you to judge me? Ha? Customer? Hero? Doon tumigil ang hangin. Parang alam ng lahat na may susunod. Si Sienna ang nagsalita, malinaw, parang pirma sa papel. Mr. Calderon, meet Leandro Sarmiento. Napakunot noo si Vince. So? Hector ang tumayo at nagdagdag, diretso. He's the owner. Parang may tumigil na ilaw sa utak ng lahat. Si Lara napahawak sa bibig. Si Nico napaupo sa gulat. Si Chef Roldan na matigas ang tindig. Si Tata Puring na pinipigilan ang luha. Si Tata Puring parang napasandig sa upuan. Nanginginig ang kamay. Si Vince namutla. Hindi simpleng gulat. Parang biglang nawala ang lupa sa ilalim niya. Hindi, utal niya. Pilit tumawa. Joke yan. Imposible. The owner? Ando, putol ni Sienna, keeps a low profile by choice, but the company is not low profile when it comes to compliance. Lumapit si Ando, hindi pa rin agresibo, pero matapang. Hindi ako pumapasok para magpa-picture, Vince. Pumapasok ako para siguraduhin na ang trabaho dito may dignidad. At ikaw, sinira mo yun. Wala kayong ebidensya, pilit na sigaw ni Vince, desperado.
Hector ay nag-click sa laptop at ipinakita ang series of documents. We have procurement anomalies, we have biometric mismatches, we have screenshots, we have witnesses, and we have CCTV. Sa salitang CCTV, nanaklaki ang mata ni Vince. You can't use that. It's company property, sagot ni Hector, and it shows repeated verbal abuse. Tahimik ang dining floor. Si Ramon Quinto tumayo at nagsalita bilang customer saksi. Sir Ando, sabi niya, kahapon nakita ko, hindi normal yun. Kung hindi kayo tumayo, baka walang tatayo. Tumanggo si Ando, may pasalamat sa mata. Pagkatapos, humarap siya sa staff. Hindi ko kayo sisisihin kung natakot kayo. Pero ngayon, may proteksyon kayo. Simula ngayon, hindi na kayo magtatrabaho na may takot sa lalamunan. Huminga siya ng malalim, saka tumingin kay Sienna. Sienna ang naglabas ng papel, pormalang tono. Mr. Calderon, you are hereby terminated for cause, effective immediately. You are to surrender company keys, access cards, and devices. Any attempt to contact staff for retaliation will be met with legal action. Parang nabasag ang mundo ni Vince. Tumayo siya bigla, nanginginig ang kamay. You can't do this. I made this branch profitable. And at what cost? Tanong ni Ando, mababa ang boses. Sa dignidad nila? Hindi na sumagot si Vince. Sa halip ay lumingon siya sa paligid, naghahanap ng kakampi. Pero wala. Kahit si Maris de la Cruz na dumating sa pintuan na nagmamadali, ay napatigil at hindi nakasalita. Naramdaman niyang iba na ang hangin. Ang yabang kapag naharap sa katotohanan, nauubos. Lumapit si Kuya Benji at maayos na kunin ang ID ni Vince. Sir, sabi niya, magalang pero firm. Samahan ko po kayo palabas. Habang palabas si Vince, walang pumalakpak, walang nagsaya ng maingay. Dahil ang panalo dito, hindi pang entertainment. Panalo ito ng katahimikan na sa wakas na tutong magsanita. Pagkaalis ni Vince, humarap si Ando sa staff. Lara, tawag niya. Opo, sagot ni Lara, nanginginig pa rin. Acting floor supervisor ka muna habang inaayos natin ang restructuring. Sabi ni Ando. At Nico, tumingin siya sa working student. May scholarship assistance kang makukuha. Fix ang schedule mo para makapag-aral ka ng maayos. Namilog ang mata ni Nico. Sir, totoo po? Tumunggo si Ando. Oo, hindi ka napipili sa pagitan ng pag-aaral at pagkain. Chef Roldan, dagdag ni Ando, ikaw ang may final say sa quality control. Hindi tayo magtitipid sa maling paraan. Napapikit si Chef Roldan. Salamat. At si Tata Puring, lumapit si Ando, marahan. Tata, magdadagdag tayo ng tao sa dishwashing at may check-up package ka. Ayokong umabot ka sa puntong masisira ang katawan mo dito. Naluha si Tata Puring. Salamat po. Salamat po. Akala ko po, wala nang makikinig. Sa dulo, hinila ni Miko ang manggas ni Ando. Pa, bulong niya. Ikaw pala yung may-ari. Ngumiti si Ando, pagod pero totoo. Oo anak. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Miko. Dahil gusto kong makita kung totoo ang mga tao kahit walang nakakakilala sa akin, sagot ni Ando. At gusto kong matutunan mo na ang respeto hindi binibili, pinapakita. Niyakap ni Miko ang tatay niya, mahigpit. Sa paligid, may mga staff na umiiyak, may mga staff na natatawa sa gulat, may mga staff na tahimik lang pero parang gumaan ang balikat. At sa gabing iyon, hindi na bumalik si Ando sa eksena ng itlog. Hindi na niya pinag-usapan pa ang kahapon. Ang pinag-usapan niya, ang bukas, ang paglilinis na magsisimula sa papel, sa tao, sa proseso, at sa pagbalik ng dignidad sa Basil and Brick. Pagkatapos ng gabing iyon, ang gabing tuluyang natanggal si Vince Calderon at nalantad ang katotohanan, hindi nagising ang Branch 7 parang biglang gumanda ang mundo. Walang himalang instant, walang dramatic montage na kanabukasan lahat nakangiti at kumikinang. Ang totoo, mas mahirap ang sumunod na mga araw dahil kapag matagal kang natakot, kailangan mo munang masanay ulit huminga ng maluwag. Kinabukasan,
Alas 6 pa lang ng umaga, naroon na si Laura Velez. Nakapulupot ang buhok, hawak ang binder na may bagong schedule. Siya na ang acting floor supervisor, pero ramdam niya ang bigat. Hindi dahil mataas ang posisyon, kundi dahil alam niyang maraming mata ang umaasa. Sumunod dumating si Nico, naka-uniforme ng maayos, hawak ang maliit na notebook. Ate Lara, bati niya. Parang may takot pa ring sumasabit sa boses. Ano pong uunahin? Tumingin si Lara sa kanya at ngumiti. Ngiti na hindi na hiniram. Huminga ka muna, Nico, sabi niya. Wala na yung kailangan mong matakot. Alam ko, pero parang automatic pa rin po sa katawan ko. Normal yan, sagot ni Lara. Hindi tayo magmamadali. Ang mahalaga, alam mong may kakampi ka. Sa kusina, dumating si Chef Roldan Magsino, may dalang listahan ng ingredients. Kasunod niya si Tata Puring. Mabagal ang lakad pero mas magaan ang muka. Chef, bati ni Tata Puring, parang tahimik ngayon. Hindi tahimik, sagot ni Chef Roldan. Tumingin sa paligid. Payapa. At sa pinto, si Kuya Benji Lantaka ay nakatayo gaya ng dati, pero ngayon hindi na siya nakabantay lang sa magnanakaw o lasing. Nakabantay siya sa posibilidad na may bumalik na banta. Sa totoo lang, hindi siya sanay sa ganitong bagong panahon, pero handa siyang matuto. Bago magbukas ang branch, dumating si Ando. Simple pa rin ang suot pero mas halatang may dalang responsibilidad. Kasama niya si Hector Yazon at attorney Sienna Rivas. Parehong seryoso pero hindi na kasing lamig kagabi. At pinakamahalaga, kasama niya si Miko. Naka-school shoes kahit walang pasok, hawak ang maliit na paper bag ng pandesal. Good morning, bati ni Ando sa lahat. Hindi siya sumigaw, hindi siya nag-grand speech, pero tumahimik ang staff, kusang tumingin. Sir, unang sabi ni Laura, ano pong gagawin natin ngayon? Huminga si Ando ng malalim. Una, hindi niyo ako tatawaging sir araw-araw. Ando lang, kapag may kailangan kayong sabihin, sabihin niyo. Hindi ko gusto yung tahimik dahil takot. Nagkatinginan ng staff. May ilan na magumiti, may ilan na parang hindi pa rin nakakapaniwala. Lumapit si Sienna at naglatag ng printed policy sheet sa mesa. We're implementing new branch protocols. Sabi niya, no humiliation policy, clear reporting channels, anonymous complaint system, and mandatory documentation for overtime. If you work, you get paid. Napasinghap si Nico. Ma'am, hindi na po pwedeng voluntary? Voluntary ang charity, sagot ni Sienna diretso. Hindi ang trabaho. Tumanggo si Nico, parang napawi ang isang lumang bangungot. Sumingit si Hector, nakatingin sa inventory sheets. Chef Roldan, sabi niya, you have full authority on quality control. No more supplier substitutions without approval. Finally, bulong ni Chef Roldan, hindi mapigilan, saka agad nagkahiya. Ah, salamat. Si Ando ang tumingin sa kanya. Hindi mo kailangan magpasalamat dahil ginagawa natin ang tama, sabi niya. Kailangan nating magpasalamat sa sarili natin kapag pinili nating manatiling tao. Bumukas ang branch. Unti-unting dumating ang customers. May mga regular na nagbalik, sina Ramon at Tilly Quinto, mas maaga pa ngayon. Pagpasok nila, tumingin sila kay Lara. Oh, Lara, okay na ba kayo? Ngumiti si Lara, mas tunay. Mas okay na po, salamat po sa pagbalik. Balita namin, sabi ni Ramon. Umalis na yung manager na, ano? Umalis na, sagot ni Lara. Maiksi pero may relief. Sa isang sulok, naupo sina Ando at Miko. Hindi para mag-test ngayon, kung hindi para makisalo sa bagong simula. Inilabas ni Miko ang pandesal sa paper bag at inabot kay Tata Puring na dumaan. Tata, sabi ni Miko, kain po kayo. Nagulat si Tata Puring, napahawak sa dibdib. Ay anak, para sa iyo yan. Madami po, sagot ni Miko. Sabi ni Pa, pag may pagod, bigyan ng tinapay. Napangiti si Tata Puring, nang hinilid ang luha. Salamat iho. Sa mga sumunod na linggo, ramdam ang pagbabago pero may mga sutil na sugat na hindi agad humihilom. May staff na nagugulat kapag may biglang boses sa kitchen. May staff na napapalingon kapag may customer na nagtaas ng kamay. Si Lara mismo, minsan napapahigpit ang hawak sa pen kapag may nagrereklamo. Parang inaasahan niyang may sisigaw sa kanya anumang oras. Isang araw, may bagong applicant na dumating para sa supervisory position, si Gareth Montemayor.
malinis tingnan, mahusay magsalita, at may karanasan sa hotel. Marami ang natuwa, pero si Ando hindi agad bumilib. Sa meeting room, kinausap ni Ando si Gareth, kasama si Lara at si Ena. Gareth, sabi ni Ando, magaling ang resume mo, pero dito may isang rule ako. Hindi ka pwedeng manghiya, kahit kailan. Ngumiti si Gareth, parang sanay sa interview. Of course, sir. I mean, Ando, I'm a professional. Hindi sapat ang professional, sagot ni Ando, diretso. Kailangan mo ring maging tao. Nagbago ang ekspresyon ni Gareth ng bahagya. Mabilis pero napansin ni Lara. Parang may konting inis na dumaan tapos bumalik sa ngiti. Siyempre, sagot ni Gareth, I can adapt. Paglabas ni Gareth, napabuntong hininga si Lara. Ando, bulong niya. Parang mayabang pa rin pero hindi halata. Tumanggo si Ando. Kaya hindi tayo magmamadali. Dadaan siya sa training, dadaan siya sa evaluation, at kapag may mali, may sistema na, hindi na yung takot-takot. Ito ang tunay na improvement pagkakapos ng title. Hindi na kailangan ng pagsabog para umayos, kailangan ng proseso. Sa loob ng 3 buwan, nabuo ang bagong kultura. May open forum tuwing katapusan ng buwan kung saan pwedeng magsalita ang staff. May buddy system para sa newbies. May counseling sessions para sa mga nakaranas ng verbal abuse dahil hindi biro ang trauma. Si Sienna ang nag-ayos ng partner NGO doon. Si Hector, kahit matigas sa labas, nagbigay ng budget para sa health checks at ergonomics sa dishwashing area. At si Nico, naging ibang Nico. Naging mas tuwid ang tindig niya. Isang araw, nagpaalam siya kay Lara. Ate, sabi niya, may exam ako bukas. Pwede po ba akong umuwi ng mas maaga ngayon? Dati, yan ang klase ng request na ikakatakot niya. Ngayon, si Lara ngumiti. Oo, nasa schedule mo yan. Good luck. Ngumiti si Nico, parang batang napayagang mangarap. Salamat. Lumipas ang 1 taon. Hindi mo mamamalayan ng oras kapag tahimik ang paghilom. Nagkaroon ng maliit na anniversary event ang Branch 7. Hindi grand opening, kung hindi simpleng salusalo ng staff. May maliit na cake, may snacks, may handwritten notes sa isang board na, "Salamat kasi narinig mo kami." Dumating si Ando, kasama si Miko na mas matangkad na. Sa gilid, nandun si Chef Roldan, si Lara, si Nico, si Tata Poring, si Kuya Benji, pati sina Ramon at Tilly na parang naging bahagi na rin ng pamilya ng branch. Sa gitna, may maliit na microphone na hindi naman kailangan pero ginawa nilang simbolo. Simbolo ng boses. May magsasalita, sabi ni Lara. Ngumiti. Si Miko. Nagulat si Miko, pero lumapit. Hawak niya ang isang maliit na papel na halatang plinansa sa palad sa sobrang kaba. Tumingin siya kay Ando. Tumanggo ang tatay niya. Huminga si Miko ng malalim, saka nagsalita. Medyo nanginginig. Hello po, sabi niya. Ako po si Miko. Dati po, natatakot ako dito kasi may sumisigaw. Tapos, nakita ko po yung mga kuya at ate na parang gusto nilang umiyak pero bawal. Tahimik ang lahat. Si Tata Poring napahawak sa apron. Si Nico napalunok. Pero ngayon, tuloy ni Miko, pag pumupunta kami, masaya na po kasi hindi niyo po hinayaan na may mapahiya dito. Salamat po. At parang may pumutok sa loob ng lahat. Hindi itlog, kundi emosyon. May humagulgol ng mahina. Si Lara hindi na napigilan ng luha. Si Nico napangiti habang nangingilid ang mata. Si Chef Roldan tumingala para hindi mahalata. Lumapit si Ando kay Miko at niyakap siya. Proud ako sa'yo, bulong niya. Pa, bulong ni Miko. Tama pala yung sinabi mo na ang lakas nagpoprotekta. Tumanggo si Ando, mata rin ang sumagot. Sa dulo ng gabi, hindi naging usapan ng itlog sa ulo. Hindi na nila binalikan ng gulo. Ang naging usapan, ang bagong panuntunan. Respeto, sistema, at pag-aalala na ang negosyo, kahit gaano kalaki, ay nagsisimula at nagtatapos sa tao. At sa Basil and Brick Branch 7, ang bagong reputasyon ay hindi lang masarap ang pagkain, kundi dito may dignidad ang bawat trabaho at may espasyo ang bawat tao
na uminga ng hindi natatakot.